Hello, welcome to the lecture number 2 of soil mechanics. For this lecture video, we will be discussing about the soil properties. However, before we start learning about the different properties of soil, so let us first recall some information, relevant formulas, and constant na kakailanganin natin for this discussion and pati na rin sa mga susunod nating topic. So first, dito muna tayo kay system of units. So, under the system of units, so meron tayong dalawang commonly na ginagamit. One is the US customary units or tinatawag ding English units. And then the other is the international system or yung SI or yung metric system natin. So, under the unit for length, so ang ginagamit natin for US customary is, syempre, dyan si inches, si feet, si miles, and so on. However, pagdating kay standard international, so nandito yung metric system natin. So, centimeters, meters, kilometers, and so on. And then, pagdating dito kay time, so wala naman tayong ibang unit ng time, no? So, seconds, minute, hours, days, and so on pa rin. So, for both the systems ang ginagamit natin. So, dito naman kay mass, so siguro, yung iba, baka hindi pa familiar sa inyo dun sa unit na slug. The slug is the unit of mass pagdating kay US customary units. And then kay metric system, so syempre nandyan si kilogram. Ngayon, pagdating kay force, so ang ginagamit natin for the English units is the pounds. Samantalang kay metric system, so nandyan si Newton. So dito no, meron kasing common misconception, especially dito sa atin sa Pilipinas. So minsan kasi kapag tinatanong tayo ano yung weight natin, and by the way, weight pala no is an example of force. Kasi weight kasi, meron siyang magnitude and direction, so counted siya as force. So dito sa atin, kapag tinatanong ka na yung weight mo, so usually yung sinasabi mo, 60 kilograms, 70 kilograms. So anything that is in kilograms. However, based dito, no, actually that is inaccurate kasi yung sinasabi mo kilogram is mass. However, so kumbaga karamihan naman sa atin ina-accept na ganun talaga yung sitwasyon dito, no. Kasi ang weird naman no kapag tatanungin ka ano yung weight mo tapos isasagot mo na ka Newton. So wala namang gumagawa yun, no? So far sa experience ko, so wala naman akong nakita na gumagawa nun. Pero take note, no? Pag sinabi natin kilogram, that is mass. And pagdating naman kay force or weight, so nandito si Newton. And then dito, no? So dito tayo kay slug. So dito yung conversion niya pala sa baba. So ang isang slug, katumbas niyan in terms of kilograms is 14.59. And then dito, so meron siyang counterpart, kung mga equivalent na unit, si slug. So eto namang unit na yan, actually nanggaling lang yan dun sa formula ng weight. Kapag sinabi kasi nating weight, it can be interpreted as the mass of an object times its acceleration due to gravity. So regardless kung anong unit. So, nasa next slide yung mga constants natin. So dito, considering the US customary unit, so di ba ang weight natin is in terms of pound. Samantalang pagdating kay mass, so nandito si slugs or slugs muna. And then, ang ginagamit nating acceleration due to gravity kapag US customary, so we have the 32.2, pero ang unit niya is feet per second squared. So, mula din dito, so kung i-extract natin si slug, so syempre, ililipat natin itong nasa loob ng parentheses dito sa baba. So, technically, we have slug is equal to pound divided by feet per second squared. So, eto, since naka-denominator, so pwede natin kunin yung reciprocal niya. So, eto is equal lang kay pound second squared per feet. So, eto na ngayon yan. So, yan na yung unit na yun. So, yung katumbas ni slug pagdating in terms of pounds, feet, and seconds. And then last, so pagdating naman kay temperature, so meron tayong tig-dalawa for the system, for the two system. So dito kay US customary, so nandito si Fahrenheit and Rankine. Kay metric, so nandito si Celsius and Kelvin. So dito, kung hindi ka familiar dun sa dalawa, I think narinig nyo naman na siguro si Celsius and Fahrenheit. So yun yung dalawa kasing common. Kumbaga, ito kasi by default yung ginagamit nating unit of temperature. However, itong dalawa,
si Rankine and Kelvin. So, ang tawag natin sa dalawang yan is the absolute temperatures. So, yung formula niya nandito naman. So, kung gusto mo kunin si temperature in Kelvin, so, dagdagan mo lang si temperature in Celsius ng 273. However, no, pagdating sa ibang references, ito kasi may kasama. So, 273.13. So, may butal. Pero dito, so, hindi ko naman na yan bibigyan ng masyadong pansin, no? Kung alin man sa dalawa ang gagamitin nyo, kung meron mang 0.13 or wala. So, very minimal lang naman yung changes niya dun sa magiging solution natin. Kaya dito, so para ano, mas madali lang isulat. So, kahit i-neglect na natin yung 0.13 muna, no? And then, pagdating naman kay temperature Rankine, so that is temperature lang in Fahrenheit plus 460. And then, etong conversion, so Kelvin to Rankine, Rankine to Kelvin, and then Fahrenheit to Celsius. So, etong conversion na to, actually, hindi nyo naman kailangan i-memorize yan dahil nasa calculator naman. So, as long as kaya gamitin yung function ng calculator na conversion, so wala tayong problema dito kahit hindi nyo na i-memorize. So, even dito kay meter to feet, feet to meter. So, ito lang, wala si slug kay calculator, no? I'm not sure dito kay pound and newton. Pero dito, kung gagamitin nyo na lang yung principle na W is equals to mg, kung magko-convert man kayo to pound. Then, ang meron lang atang sa calcu na medyo sure ako is the kilogram to pound, vice versa. Yun yung alam kong meron doon. So, dito, next tayo. Dito naman tayo kay relevant formulas. So, relevant formulas siya kasi magagamit natin dito. However, itong mga formula na to is commonly madi-discuss pa kay fluid mechanics. So, yun nga lang. So, dito tayo kay soil mechanics muna. So, i-relate na lang muna natin. So, para lang magkaliwanagan tayo. So, dito we have the rho. So, para siyang P, no? So, ang tawag natin sa Greek letter na to is rho. So, yung rho na yan, that is the mass density. So, ang formula niya is the mass of an object divided by its volume. And then, meron din tayong gamma. So, ganyan yung symbol niya, gamma. So, equal naman yan sa weight of an object divided by its volume. And then, specific gravity. So, rho ng object or a fluid divided by the reference density. So, dito kasi ang ginagamit nating reference is the water. So, density ng water yung ginagamit natin. That's rho sub W. Pagdating dito kay specific gravity, so, depende sa reference, no, meron ding iba't ibang notation na ginagamit. So, yung iba gumagamit ng G sub S. Yung iba gumagamit ng, so, S, P. So, ganyan na SG. So, regardless no, kung alin man dun sa tatlo, so, pare-parehas lang yan. Ang ibig sabihin yan is specific gravity. However, for our discussion, so, ang gamitin na lang muna natin for specific gravity is capital G. And then, ito yung kanina. So, weight is equal to mass times the acceleration due to gravity. So, ito pakitandaan na lang mga ito, no? Mga common formulas na may encounter natin dito. So, for the constants, so, constant actually properties lang ng water ito and then C, acceleration due to gravity. So, pagdating sa density ng water, so we have 1,000 kg per cubic meter or kung i-convert nyo man yan, so that is only equal to 1 gram per cubic centimeter. Now, etong si cubic centimeter, so baka makita nyo kasi, meron ding unit na 1 gram per cc. So, ang ibig sabihin ng cc dito is cubic centimeter. And then, for the unit weight, so, diba si unit weight is weight over volume. So, kaya naka-KNN, pound tayo dito. So, 9.81 kilonewton and then 62.4 pound. So, per cubic meter per cubic feet. And then, for our acceleration due to gravity, we have 9.81 meter per second squared. And then, kapag English naman, we have 32.2 feet per second squared. So, ang hindi ko na sinama dito siguro, singit nyo na lang din. The specific gravity ng water is 1.0. And then, so ito, take note no, ito is for fresh water. And then, pwede rin kasi ma-encounter natin. So, 1.03. So, ito naman is for salt water or seawater.
So, ayan, pakitandaan na lang. So, itong mga to, possible, kakailanganin sa mga problems natin, pero hindi na siya part ng given. Kakailangan i-memorize. So, dito na although sobrang liit ng difference ng fresh water and salt water, still, itong 0.3 kasi, multiplier niya usually itong 9.81. So, kilonewton yan, no? Pero kapag naka-newton ang pinag-uusapan, that is 9,810. So, 0.03 times 9,810. So, medyo malaki pa rin siyang value. So, kaya, critical din kapag fresh water or salt water ang pinag-uusapan. So, please remember na lang itong mga to. So, huwag kakalimutan, no? Kasi magagamit pa din even sa ibang mga subjects nyo later on. Now, pagdating dito kay soil properties, so define lang natin ito yung mga symbols and notation na gagamitin natin para sa mga iba't ibang properties. So for void ratio, we'll be using small e. For porosity, so small n. For degree of saturation, we have capital S. And then for moisture content, so we will be using W. However, sa ibang references ulit, so may discrepancy ito. Yung iba ginagamit nila MC. So capital MC as in moisture content. Using ko lang. So, MC as in moisture content or yung iba gumagamit ng omega. So, yung cursive or parang maarting W. Pero Greek letter yan, no, omega. Pero dito sa atin, for simplification lang, so gagamit na lang tayo ng small letter W for moisture content. And then, for the volume of air, it will be denoted as V sub A. And then, for volume of voids, V sub V. Volume of solid is V sub S. And then, for the total volume of soil, so V sub T. However, merong mga instances wherein etong total volume of soil is i-denote na lang natin as V. So, basta kung walang subscript, ang ibig sabihin nun, so total volume ng soil or volume of soil lang in general. And then, for the dry unit weight, so gamma sub T. So, medyo nausog dapat nandito sa kabila ito. So, gamma sub D, dry unit weight. So, gamma, Greek letter gamma. And then, moist unit weight, so gamma sub M. Saturated unit weight, gamma sub SAT. And then, gamma prime for the submerged unit weight. So, si submerged unit weight, ang ibang pangalan niya is buoyant unit weight. So, pwede rin ito, gamitin natin is gamma sub P. So, to indicate that that is buoyant unit weight. So, dito, pero gagamitin lang natin is si gamma prime para mas mabilis ulit. And then, I sub CR. So, critical hydraulic region. So, yung ibig sabihin ng mga ito. So, mamaya na lang natin na-explain, no? And then, for D sub R, for the density index or relative density. So, these are the notations na gagamitin natin to indicate the different properties. So, balik tayo. So, start natin. So, soil properties under the weight and volume relationships. So, dito, so, ito is sabi, soil in its natural state. So, kapag titingnan kasi natin yung ating soil, let's say, magdadakot kayo ng soil. So, kung titingnan natin siya, so parang ganito lang yung itsura niya, no? However, if we look at it closely, perhaps siguro at microscopic level, so we can identify na meron palang tatlong composition si soil. Specifically, that is the solid particles, the water particles, and the air particles. So dito, so eto may mga notations ulit tayo dito. However, yung iba is na-define naman na. So yung V sub A, volume of air. V sub W, volume of water. And then C, V sub S is the volume of solids. So ganun pa rin. So para sa subscript, pero yung W dito indicate that it is the weight of that. So weight ng air, weight ng water, weight ng solids. So take note no, lahat ng nandito ay left side. So mga weight yan. Lahat ng nasa right side is volume. And then dito, yung summation ng volume of air and volume of water is the volume of voids. And then volume of voids plus volume ng solid, so yan yung ating total volume of soil. So para ma-expound, siguro no, mamaya konti, dito muna tayo sa basic definition ng ating iba't ibang properties.
So first, we have the void ratio. So void ratio E of a mixture of solid and fluids. So pag sinabi nating fluid, so that is composed of both gases and liquids. So pag fluids kasi, so actually anything that flows. So si gas naman, nagfo-flow din siya, no? Si liquid, of course, nagfo-flow. Or of porous composite materials such as soil is the ratio of the volume of voids to V sub B filled by the fluids to the volume of the solids. So ito yung pinaka-formula natin for the volume of voids. That is E is equal to V sub B over V sub S. However, dito no, kung papansinin nyo, so bakit letter E ang ginamit natin for the volume of, or for the void ratio? Eh, wala namang letter E dito kay. Tingnan natin dito. So, wala namang letter E dyan, di ba? So, bakit E yung ginamit natin notation sa kanya? So, actually, merong explanation para dyan, no? So, actually, kung sabi natin, kung titignan natin yung soil, di ba? Let's say, mag-drawing tayo ng ideal na figure. So, imagine niyo na lang, itong mga bilog-bilog dyan, yan yung ating solid particles. Lang na next. So, itong bilog-bilog na yan, yan yung ating solid particles. And then, since yung ating solid particles ay hindi naman perfect in shape, in fact, they are not uniform in shape, no? So, kapag pinagdikit-dikit mo sila, so hindi naman sila completely mag-interlock with each other. So, kahit anong gawin natin, since magkakaiba nga yung hugis, yung sizes ng ating mga solid particles, kapag pinagdikit-dikit mo sila, meron at merong empty space na may iwan sa pagitan ng mga solid particles na yun. So, yung empty space na yan, ang tawag natin sa kanya ay void. Void, ang ibig sabihin niyan, it only means that that is a empty space. That is an empty space, sorry. So, dito, nabanggit natin yung word na void. So, pag sinabi kasi nating void, so meron siya laging kasamang word kapag nababanggit. So, kapag nababanggit si void, so lagi niya kasama si word na null. So, meron tayong null and void. So, si null and void, so kung familiar na kayo, so nababanggit din siya, siguro kaya no, statistics, kay set theory, or even sa mga batas natin, no, nababanggit din yung atong dalawang yan, null and void na magkasama. So, dito, so kaya E, yung ginamit natin for void ratio, actually nanggaling yan dun sa word na empty. As in E. So, hindi kasi natin pwedeng gamitin si V as in void to indicate the void ratio kasi sobrang dami ng V dito. You see, iba't ibang volume na iba't iba rin yung subscript. So, to prevent the confusion, instead of using the V, so E na lang yung ginamit natin as in empty. So, yun yung unang soil property natin. So, next natin si porosity. So, si porosity naman actually is very much related lang siya kay void ratio. Ang pinagkaiba lang nila, actually parehas silang nagre-refer to the volume of voids. However, si void ratio kasi is relative to the volume of solid. Samantalang si porosity is relative naman to the volume total. So, yun lang actually yung pinagkakaiba nila. And then dito, sa notation natin sa kanya is small n, di ba? So, yung n na yan, actually, nanggaling yan doon sa word na null. So, etong empty space kasi, ang isang tawag natin din sa kanya is pore or pores kapag plural. So, pore, porosity. Kaya ang ginamit natin is small n as in null para kay porosity. Ngayon, for the common range ng ating values ng void ratio, so, eto, ang usual value niya. So, from 0, or actually hindi 0, so, between 0 to 1. So, kung familiar kayo dun sa notation natin pagdating kay, math, so, kapag gumagamit tayo ng parentheses or bracket, parang ganyan. Sample natin. Kapag ganyan, 0 to 1, so, it indicates range, no? Pero kapag bracket yung ginamit, ang ibig sabihin, so, kasama yung end na nandito. Pag bracket din dito, kasama yung 1 as end. However, kapag parenthesis ang ginamit, so, hindi kasama yung dulo. Hindi kasama si 0, hindi kasama si 1. So, itong 0 to 1, no, is, i-refer natin as range, no? Ayusin ko lang mukha siyang, underscore.
So dito, 0 to 1, nakaparenthesis, ibig sabihin hindi kasama si 0, hindi kasama si 1. So dito, no? Kung titingnan kasi natin, ang magdidictate sa value ng void ratio is yung ating volume of void. So, si volume of void, kahit anong gawin natin, so kahit gano'n man natin i-compact yung soil natin, so theoretically, pwede naman, no? However, in reality, so hindi pwedeng mag-zero si soil. So, kahit gano'n man ka-compact yung gawin natin, no? So, imagine niyo si soil na walang spaces between the solid particles. So, as in, solid na solid siya. So, completely packed. So, kahit anong completely packed, pag-compact yung gawin natin sa kanya, so hindi mawawala yung ating voids. So, unless, para siyang metal na tinunaw, so, diba, pag yung metal tinunaw as in, solid, walang empty space. So, imagine niyo, pwede ba maging ganon yung structure ng soil natin? So, hindi naman, no? Kaya hindi pwedeng maging, kumbaga, zero yung value ng volume of void natin divided by volume of solid. So, parang 0 divided by volume of solid. Siyempre, si volume of solid, lagi yung merong value. Diba, pagdating kay kay math, so, pwede pa rin, no? 0 over a certain value. So, yan. And then, dito naman, so, pagdating kay value ng 1 naman, so, ang ibig sabihin kasi ng value ng 1 for the void ratio is, kumbaga, kapag yung 2 is equal to 1, so, ang indication niyan is yung volume of void natin is equal to the volume of solid. So dito, si void ratio kasi indicates sa Tagalog, so gaano kabuhaghag yung soil natin. Ibig sabihin, kung parehas na yung number ng voids natin sa number ng solid, so baka completely equal, no? So pwedeng alisin natin yun nandito. So parang ganyan. Pwede tapos iba lang yung pagkakaayos siguro. So dito, no? Actually, theoretically, pwede pa rin siya. However, kumaga, hindi na masyadong katotohanan in the actual setting, no? Na equal lang yung value ng voids natin sa volume ng solids. Much worse if kapag mas malaki na yung value ng voids. So, pag mas malaki na yung value ng voids, so ang indication niyan, yung void ratio niya is greater than 1 na. So, dito, mas malaki na si volume of void kay volume of solids. Imagine yung parang ganito rin sa figure natin. Kasi magtanggal pa tayo ng parang ganyan. So, mas marami na si empty spaces kaysa dun sa solid particles natin. So, imagine nyo, kapag ilalagay nyo yung soil natin sa isang lalagyan, parang lumulutang na yung dating, no? Sa sobrang dami ng volume of void. So, hindi naman ganyan yung nangyari, no? So, very closely pa rin dapat yung ating mga solid particles. So, technically, so hindi pwedeng magkaroon ng value ng E is greater than 1. So, for porosity naman, so, between 0 to 1, or as the between 0% to 100%. So, very much related. So, actually, same principle lang din dito. So, between 0 to 1 pa rin yung value niya. So, parang kay void ratio lang din. So, same explanation, no? Kasi yung nag-dictate kasi doon is the volume ng voids pa rin. Things directly proportional si void ratio and porosity kay volume of voids. Next property is the saturation. So, pagdating kay saturation, so it is defined as the ratio of the volume of water in the voids to the volume of voids. So, it is commonly expressed as percentage. So, kaya yung isang pangalan natin kay saturation is degree of saturation. So, for fully saturated soil mass, so volume of void is equal to volume of water. Hence, for a saturated soil mass, so S is equal to 100%. So, kapag naka-percent or kapag decimal naman ang pinag-uusapan, so yung S natin is equal to 1 or 1.0. So, dito nabalik tayo dito kay figure natin na to. So, di ba dito, pinaghiwa-hiwalay natin yung tatlong composition niya. So, merong air, water, and solids. However, dito, kung titingnan natin, so, di ba sabi natin, ito yung itsura ng isang empty space, yung isang void ng isang pore. So, kapag dry yung ating soil, so, syempre, ang laman lang
ng empty space na yun is air. However, kapag nag-introduce tayo ng water, let's say nabasa yung soil natin, so syempre, ang nangyayari, si water yung nag-fill dun sa empty space na to. So, kumbaga sumisiksik lang yung ating water papunta dun sa loob ng ating empty space. So, dito, si saturation ngayon, ang ibig sabihin niya, so gaano karaming tubig yung napunta dun sa empty spaces dun sa ating soil. And then, ang range ng value ng saturation natin is 0 to 1. So, ang range ng S natin, so kasama si 0, kasama din si, o range na lang, ayokong gamitin si kama muna. So, 0 to 1, so kasama si 0 at 1, no? So, nakabracket ang ginamit ko. So, possible na 0 yung value ng saturation natin kasi si saturation is directly proportional dun sa volume ng water. So, possible kasi tuyong-tuyo yung lupa as in walang liquid. So, syempre, 0 yung volume ng water natin dun sa voids. So, possible na 0 yung value niya. And then, nangyayari naman si S is equal to 1 kapag lahat ng voids doon sa ating soil is completely filled with water. So, ang ibig sabihin yun, sabi nga dito, volume of void is equal to the volume of water. So, dito, sa figure na to, so si air na lang dito, kumbaga, ito kasi yung volume ng void natin, no? Yung buong yan. Yan dito sa baba. So, yan yung ating volume of void na lahat. Ngayon, kung pinuno mo ng tubig, so syempre, mawawala na si air. So, etong buong yan is completely filled na ng water. So, yan na yung tinatawag natin saturated condition. Kapag ganito, so merong air tapos part of the voids are filled with water. So, ang tawag naman natin sa condition na is moist condition lang. So, partially filled lang ng water yung ating volume of void. So, that is moist condition. Siyempre, dry condition kapag lahat ng voids natin is air lang yung laman niya. So, walang water nga, kaya dry. So, next is for the moisture content. So, moisture content is the ratio of the mass of water contained in the pore spaces of soil to the solid mass of particles in that material. So, expressed as percentage. So, etong moisture content, so omega yung nagamit ko dito, pero double, ang gagamitin natin. So, si moisture content refers, so ratio lang siya ng mass ng water divided by the mass ng solid. So, dito, ang moisture content natin, ang range niya, so kasama si 0. So, possible na walang laman, dry nga yung soil natin. So, 0 yung mass ng water. And then, so kasama ba si 1 or hindi? So, hindi kasama si 1. So, bakit hindi kasama si 1? Sabi nga natin, no? Kung ito yung ating i-drawing ako ng sample lang na solid particles. So, solid particles, so moisture content, actually, mali pala, no? Sorry. So, pwede kasama pala si 1. So, dito, so titimbangin lang natin, so possible kasi, since mas mabigat pala si solid particles, no, kumpara kay water, is possible para din na mas mataas. So, dito, pagdating kay moisture content, so, in-express siya in terms of mass, however, pwede rin siya na-express as the ratio ng weight. So, remember that W is equal to mg. So, dito, kung weight yung gagamitin natin, let's say, yung ating moisture content is equal to weight ng water divided by weight ng solid. So, ito kasi pwede nating express as mass ng water times acceleration due to gravity and then mass ng solid acceleration due to gravity. So, technically, nag-cancel lang ito. So, ito na yung itsura niya. So, technically, pwede rin kapag weight ang binigay. So, pwede rin yun gamitin para makompute si moisture content. So, mali pala, no? Dito pala yung hindi kasama or pwede si 1. However, hindi nakasama or hindi pwedeng maging value ng S is equal or greater than 1.0 or 1. So, hindi pwedeng si saturation is mas mataas kay 1, no? So, yun lang limit niya hanggang 1 lang. So, bakit hindi pwede? So, imagine niyo itong figure na to. So, hindi ko pala nasingit kanina kay saturation. So, dito yung figure, no? So,
Ang ibig sabihin kasi ng saturation is greater than 1, so yung ating volume of water, mas mataas na kaysa kay volume of void. So sabi natin, si water kasi, so siya yung pumupunta sa empty spaces, dun sa mismong voids natin. So kapag mas mataas na si volume ng water, technically, mas marami na yung occupy niyang space. Pero, isipin nyo, so yung ating available na space lang na pwedeng puntahan ni water, syempre yung voids lang. So hindi pwede na, kumbaga mas marami yung kakargahin kaysa dun sa capacity ng magkakarga. So parang ano lang, sa isang baso, syempre, etong nasa loob, ito yung void natin. So, pupunuin mo yun ng tubig. Kasi, ang capacity ng baso mo is 1 cubic, or parang malaki, no? So, say, tank na lang. So, 1 cubic meter, yung capacity ng tank mo. Tapos, ang tubig mo is 2 cubic meter. So, kahit anong gawin mo, no? Isalin mo man yung 2 cubic meter dito kay tank mo na 1 cubic meter lang. So, mangyari, matatapon yung sobra. So, ang andito lang talaga na maximum kay tank, syempre yung capacity niya which is 1 cubic meter. So, hindi pwedeng ano, no? Mas marami si volume of water kay volume of oil. So, pero, possible na equal silang dalawa. So, yun yung saturated condition natin. Next, we have the dry unit weight. So, si dry unit weight, so pag sinabi natin unit weight, di ba, in general, that is the weight divided by volume. So, dito, so, maging specific lang tayo. Kapag dry unit weight, so yung weight na gagamitin natin is dry din. And then, pag unit weight ang pinag-uusapan, so pakitandaan na lang, so pag unit weight laging with respect to the total volume ng soil or the volume ng soil lang in general. So, ganun din kay moist unit weight. So, weight over volume lang siya. So, volume total. Kapag moist yung gamma, yung weight is dapat moist din. And then, ito yung mga formula nila in terms of parameters na. So, specific gravity over 1 plus void ratio times gamma ng water. So, kaya importante na kabisado yung unit weight ng water. Ito naman, dalawa for the moist unit weight. So, G plus SE or ES divided by 1 plus E gamma ng water. Or yung isa, papalitan mo lang itong SE na to ng GW. And then another, so gamma dry is equal to 1 plus omega. So, pwede rin yan yung equation or formula na gagamitin natin. Depende na lang sa given. So, mamaya mayroon tayong further explanation para sa mga formula na to. No? For saturated unit weight, so unit weight pa rin siya, kaya weight over volume total. So, saturated, kaya saturated din ang weight natin. And then dito, so G plus E over 1 plus C gamma ng water. Or pwede rin gamma dry 1 plus moisture content. So dito na actually si saturated unit weight. So similar lang siya kay moist unit weight. So parang ito siya. Parang itong formula, yung saturated natin. However, so di ba pag sinabi nating saturated, so kapag nabasa or narinig nyo yung word na saturated, ang ibig sabihin niyan, yung value ng saturation natin is equal to 1. So, mula dito sa formula ng moist unit weight, papalitan nyo lang yung S dito ng 1. So, parang G plus 1 times E or E na lang. So, ito na yung formula na yan. Then, ganun din. So, gamma dry 1 plus moisture content. So, si moisture content kasi, so nagbabari din naman siya in terms, or depende na lang kung anong condition siya, kung moist lang or saturated. And then, for the relationship between the void ratio and porosity, so ito, we have E over 1 plus E. So, meron ding isang version to. So, ito kasi is porosity in terms of void ratio. Pero pwede nating pagbaligtarin. So, pwedeng void ratio naman in terms of porosity. Actually, papaikutin lang natin yung formula. So, cross-multiply natin, magiging N times 1 plus E is equal to E. So, nilipat ko lang yung denominator, multiply ko sa N. And then, distribute natin itong nasa parentheses, magiging N plus NE equals to E. So, gusto nating extract si E dito. So, kaya ililipat natin lahat ng E sa isang side. So, si N, maiiwan. So, si NE, yung ililipat ko na lang. So, sa kabila is E minus NE. And then, etong dalawang term na to is pares may E. So, pwede nating ilabas si E.
So, E is equal to 1 minus N. So, ito is equal to N. So, mula dito, itong nasa loob ng parenthesis ang i-divide natin sa kabila. So, mangyari, E is equals to N over 1 minus N. So, yan yung isang formula natin for this relationship. So, binaliktad lang natin pero paras lang ibig sabihin. No? So, na-derive naman natin yan dito. And then, for formula number 8, so ito naman yung relationship ng apat na parameter natin. By the way, pag sinabi natin parameter, no, these are the quantities na walang unit or unitless. So, for example, si specific gravity is an example of parameter. So, ganun din. Saan bang pwede natin example na iba? So, si void ratio din, pwede. Dito lang kay void ratio na mas mabilis. Kasi void ratio, ang formula natin sa kanya, volume of void over volume ng solid. To take note, sa numerator, volume yan. So, let's say, nakametric tayo, ang unit niyan, cubic meter. Cubic meter. Cubic meter. And then, volume of solid, so volume pa rin, unit niyan, cubic meter. So, papansin niyo parehas na cubic meter, ibig sabihin, makakancel lahat ng unit. So, walang matitirang unit, unitless. So, yan ay yan yung sinasabi nating mga parameters. So, wala silang unit. So, eto actually, yung ginamit din natin, di ba merong dalawang version si moist unit weight. So, dito yung nanggaling. So, GW is equals to ES. Ito yung kanina. So, pinalitan lang si ES dito or SE ng GW. Kasi nga, equal itong dalawang yan. Yung dalawang nabilugan. And then, for number 10, so, buoyant or submerged unit weight. So, gamma prime. So, si gamma prime equal lang ito kay gamma sat minus gamma ng water. So, pag sinabi natin submerged unit weight, so, ang nangyari kasi, so, ito is applicable for those soil that is below the groundwater table. So, for example, so, meron tayong NGL dito. So, hindi yan not gonna line, no? So, natural grade line or ground line yan. And then, let's say, nandito yung ating water table. So, ito yung groundwater table natin. So, we're talking about the soil na nandito located sa below nung ating groundwater table. So, kapag nakasubmerge kasi, kaya nga submerge, kapag nakasubmerge yung soil natin sa water, so nangyari, meron kasing tendency si water na itulak pataas yung soil natin. Yung force na yun, tawag natin sa kanya is the buoyant force. So, hindi na natin siya masyadong i-expand, no? Kasi yung topic na buoyant force is meron siyang specific part for the hydraulics na subject. So, doon nyo lang, siguro mapag-aaralan in detail yung buoyant force. Pero yung buoyant force natin dito, so, kukunin natin siya is actually equal lang siya dun sa unit weight ng water. Kumbaga, applicable nito pagdating sa ating mga effective stress. As effective stress, ganoon din yung na-experience niya. Kumbaga, nagkakaroon siya ng decrease due to the presence ng ating water. So, dito, ang expression natin for the gamma prime or submerged unit weight, so saturated minus gamma ng water. So, equal lang yan kay G minus 1 over 1 plus E gamma ng water. So, actually, ito can be derived naman din. Gamit lang din ito. So, kung memorize yung nasa kabilang slide kanina, so si gamma sat ay equal lang ng nabura. So, si gamma sat, so equal yan kay G plus E over 1 plus E gamma ng water. So, ito raw, babawasan natin ng gamma ng water. So, para maging gamma prime or gamma buoyant. So, dito, evaluate lang natin. So, para lang tayong magsusubtraction ng fraction. So, I hope, marunong pa mag-subtract ng fraction. So, divided by 1. So, di ba kapag meron tayong integer or rational number, so, meron yung imaginary 1 na denominator. So, dito, using ko lang, so, ilipat ko na lang si gamma ng water dito, naka-multiply. So, kung familiar kayo sa technique ng, subtraction or addition ng fraction. So, di ba ang ginagawa? Cross-multiply, ito, perform the operation kung plus man or minus, and then cross-multiply ulit to, and then multiply yung dalawang denominator. So, gawin natin.
So, equal yan kay G plus E, gamma ng water. So, ito pa lang yun nandito Multiply natin ng 1. And then, perform the operation. So, minus. Then, we have 1 plus E multiplied by gamma ng water. Divided by, so, product nung dalawang denominator. So, 1 plus E times 1. And then, simplify na lang. So, dito, pansinin natin yung dalawang term sa denominator, merong gamma ng water. So, si gamma water, pwede nating ilabas na lang. So, pwedeng G plus E. So, hindi ko nasusulat si 1 kasi 1 lang naman siya. Minus 1 plus E over. So, ganun din dito, 1 plus E na lang. Since 1 lang naman yung multiplier. So, ilagay ko na lang dito sa harap si gamma ng water. And then, simplify lang natin itong nasa loob. So, we have G plus E minus 1 minus E over 1 plus E gamma ng water. So, plus E minus E cancel. So, ang natira, G minus 1 over 1 plus E gamma ng water. So, ito na yan. Nasa formula natin. So, sana nasusundan, no? So, moving on to the formula number 11. So, critical hydraulic gradient. So, we have the ICR, or equal lang yan kay submerged unit weight divided by gamma ng water. So, dito kay ICR, so pag sinabi nating hydraulic gradient kasi, so isa dun sa mga applicable na definition neto pagdating dito sa topic natin. Kasi hydraulic gradient refers to the slope ng ating groundwater table. So, for example, so meron ulit tayong ground dito, and then sa isang location, merong well as in balon sa Tagalog, sa Ilocano, ano ba? Bubon, ganun. So, well 1, well 2, and then usually ang itsura ng ating groundwater table kasi is ganyan. So, nakaslope siya pababa. So, syempre dito kay well 1, mas mataas yung elevation ng water, groundwater, kaysa dito kay well number 2. So, dito, in general kasi kapag sinabi nating hydraulic gradient lang, so, formula natin for hydraulic gradient ay simpleng I is equals to delta H over delta L. So, literal na slope lang siya. So, ito yung rise divided by the run. For example, dito, considering yung center ng dalawang well natin. So, etong height na yan yung delta H. And then, yung horizontal distance between them is yung delta L natin. So, ito yung ating alpha or the slope lang mismo ng ating line. So, ganun din kay hydraulic gradient. So, dito, tinawag siyang critical kasi etong hydraulic gradient na to, yung value niyan, nagiging critical siya kasi eto yung value ng hydraulic gradient that will result to a quick condition. So, yung quick condition, parang siyang quicksand, parang ganun yung dating niya. So, quicksand, parang kumunoy sa Tagalog, sa ganun. So, dito, meron kasi tayong tinatawag na quick condition. So, kumunoy, hindi naman as in parang kumunoy, pero parang it refers to the sudden drop in the shear strength ng ating soil. So, meron ding isa pa na kamukha niya, pero ang tawag natin sa kanya is liquefaction. So, itong dalawang to refers to the sudden drop in the strength ng ating soil. However, so magkaiba yung nagkukos sa kanilang dalawa. So, itong quick condition, so dito siya kay critical hydraulic gradient. So, syempre dito, sa magkaibang elevation ng tubig natin from well 1 kaysa dun sa well 2, no? So, pababa siya. So, syempre, kung pababa yung tubig natin, so, syempre, mag-flow yan. So, bubulusok yan pababa. So, parang sa naka-elevate na kalsada, parang ganun, or surface. So, syempre, mag-flow pababa yung ating water. So, ganun din. So, possibly, at a certain slope, so ICR, certain value na itong rise over run natin, so, masyado nang mabilis yung pag-flow ng water natin. Kaya nagre-result siya dun sa quick condition. So, eto, quick condition, so dahil siya dun sa flow ng ating water. Sobrang
So, possible siguro sobrang bilis na nung flow ng ating water, kaya nagkakos na siya ng sudden drop in the strength ng ating soil. However, dito naman kay liquefaction, so still it is a sudden drop in the strength of the soil. However, ang major cause nito is the vibration. So, vibration that is nanggagaling kay seismic activities. So, kapag lumindol, so yun, nagkakaroon ng liquefaction. So, ito yung mga primary causes kung bakit merong pagguho ng lupa, or even worse yung mga sinkhole natin. So, bigla na lang babagsak yung lupa natin. Parang ganun siya. So, very critical itong mga to pagdating sa civil engineering. And syempre, lahat naman ng buildings natin nakatayo sa lupa, no? So, kahit gaano pa kaganda yung structural analysis, structural design ng ating buildings, structures. So, kung mismo bumigay na yung lupa, so no choice tayo. So, wala tayong magagawa dyan. So, yun yung ating critical hydraulic gradient. So, dito, equation niya, so gamma prime or submerged unit weight divided by gamma water. So, dito, ito yung formula natin, di ba, for the submerged unit weight. So, ito siya. Ito, G minus 1 over 1 plus E divided by multiplied by gamma ng water. So, dito, kay critical hydraulic gradient, so, i-divide mo ng gamma ng water. So, parang nangyari, so, yung submerged unit weight natin, G minus 1 over 1 plus E, gamma ng water. Tapos, eto, i-divide mo daw ng gamma ng water. So, technically, makakancel lang ito, di ba? So, etong ICR, pwede nyo ring express as G minus 1 over 1 plus E. So, pwede rin yan yung gamitin na formula para sa kanya. And then, we have the density index or relative density. So, ratio lang siya between the void ratios of a cohesionless soil in its loosest state and existing natural state and the difference between its void ratio in the loosest state and dense state. So, etong loosest state, so void ratio in loosest state, so ito yung Emax. And then densest state, ito yung void ratio niya, Emin. So, imagine niyo, so di ba yung ating E, ang formula niyan, volume of void divided by the volume of solid. So, dito, kumbaga, etong Emax, ang tinutukoy niya, yung parang pinakabuhaghag na state ng ating soil. Pinakamalaki yung value ng E niya. So, dito, paano ba na natin ma-maximize yung value ng void ratio natin? So, syempre, ma-maximize natin yan kapag tataasan natin at maximum value yung possible na volume ng void niya. So, directly proportional kasi si E kay volume of void. So, kapag si volume of void tataas, so yung value ng E natin, tataas din. So, yan. Kumbaga, yung maximum value ng volume of void natin, yun yung magre-result to the maximum value din ng void ratio natin. So, similarly, kapag bumababa yung value ng volume of void natin, so yung value ng void ratio natin, bababa rin. Directly proportional nga, di ba? So, dito, parang ito yung minimum value ng void ratio natin, and then, magre-result yan to or minimum value ng volume of void. So, magre-result yan doon sa minimum value naman ng void ratio. So, dito, alternative formula for the D sub R. So, ito yung gamit naman in terms of gamma dry. So, if you're wondering, so, wala namang formula na binigay si Sir about the gamma dmin, no? Gamma dmax. So, actually, ito lang din yung formula ng ating gamma dry. So, di ba yung gamma dry natin is equal to G over 1 plus E gamma ng water. So, ang ibig sabihin lang ng gamma dmin, so, ito yung gamma dry na ang ginamit mo is Emax. Ito naman gamma dmax, ito naman yung gamma dry na ang ginamit mo is si Emin. So, mag-partner yan. Kung gamma dmax or gamma dmin ang kailangan mo, ang gamitin mo, si Emax. Kapag ang kailangan mo naman si gamma dmax, ang gamitin mo si Emin. So, dito no, si gamma dry kasi, so inversely proportional naman siya pagdating kay void ratio. So, inversely proportional kasi nasa ilalim si E. Kapag nilakihan mo yung value ng E dito, so liliit ito. So, kaya minimum siya. Ganun din, kapag niliitan mo yung value ng E, so mas maliit syempre yung value ng denominator. So, tataas yung value ng gamma dry mo. So, ganun siya, no? Yan yung mag-partner lagi na dalawa. So, ito actually, meron pang isang version. So, mas maiksi kumpara dito.
Pero yun is usually ginagamit. Especially, ginawa siya nung time wherein pinagbabawal kasi yung ship solve dun sa board exam. So, lahat ng calc na pinagamit is walang ship solve. So, ang ginawa, ayun, inayos pa ito. Pero actually, dito lang din galing. So, sinimplify lang itong mga fraction-fraction dito para mas maayos yung form niya. So, pwede siyang rectang i-type dun sa calculator. Pero ito lang din yan mismo. So, that is formula number 12. Isa pa ba tayo dito? So, singit lang ako ng may gusto lang akong isamang dalawa pang formula. Tanggalin lang natin. So, dito meron tayong formula 13 and formula 14. So, more on relationship lang din siya. So, eto kasi applicable naman for the certain type ng problem na usual din na encounter pagdating kay soil mechanics. So, recall lang natin. So, pagdating kay porosity, so, di ba, ito is equal to E over 1 plus E. Or yung isang equation niya, we have volume of voids divided by volume total. And then si void ratio, equal naman siya kay volume ng void divided by volume ng solid. So, mula dito sa formula ni volume of void, so pwede natin itong express as volume ng solid is equal to volume of void over void ratio. And then, eto naman, so using this two equation, so pwede natin extract si volume of void dito. So, si volume of void can be expressed as E over 1 plus E times, so cross-multiply lang si total volume. Ngayon, etong volume of void na yan, isa-substitute natin yan dito sa formula ng V sub S in terms of void ratio. So, eto is equal to E V sub T over 1 plus E. So, eto pa lang yan, no? Eto lang yan. And then, di-divide daw natin yan ng E. Pero, para mas maayos yung form niya, so instead of dividing by E, so i-multiply ko na lang siya ng 1 over E. So, same lang naman siya, no? So, para lang mas makita yung cancellation natin. So, volume of void over E, so ikaw lang yan kay, ito yung volume of void times 1 over E. So, para pwede natin i-cancel yung E dito, so, dito yung ating volume of solid can be expressed as the total volume divided by 1 plus E. So, ito yung form na kailangan natin, no? So, ito kasi, meron tayong formula. So, ito yung isang relationship. So, yung ating VT1 divided by 1 plus E sub 1. So, equal lang yan kay V total 2 divided by 1 plus void ratio 2. So, ito is applicable for problems. For example, magkakaroon ng construction ng isang kalsada. Tapos yung site is hindi naman horizontal. Kumbaga, lubak-lubak yung topography ng site. So, syempre, ang gagawin dyan, kakailanganing tabunan. Yung pangtatabon, so, syempre, meron niyang required na volume. And then, meron ding certain compaction na required. So, syempre, magkakaroon din ng required value for the void ratio. G naman na yung nasulat ko. So, volume required and then void ratio required. So, kung kukuha ka ng ipantatabon mo mula sa ibang lugar, so, syempre, at different places, so, magkakaiba yung compactness ng soil. So, yung isa, kasi ito, value ng i-required natin is 0.9, pero yung location na napili mong pagkukunan ng itatabon, ang value ng E doon is 0.85. So, dito, pabalik rin natin, no? So, dito na lang si 0.85. Tapos, dun sa pagkukunan mo is, yun na lang yung 0.90. So, kay 0.85 na value ng void ratio, syempre, ang ibig sabihin niyan, mas compact. So, mas nasadsad sa Ilocano kumpara dito kay void ratio na 0.90. So, syempre, para ma-convert itong E na 0.90 kay E na 0.85, so kakailanganin mong i-compact itong file na to. So, dito na papasok,
So, gaano ba karaming soil yung kakailanganin from this site? So, ito yung ito yung required site. Ito yung, ano ba pwede natin itawag? Ito yung location kung saan kukunin yung ipantatabon. So, ito yung value ng E niya. Siyempre, gaano karaming soil yung kakailanganin natin from this location na 0.90 yung void ratio. Parang ganun yung mga klase ng problem na magagamit natin dito. So, para hindi na tayo mag-solve ng pagkarami-rami, so pwede natin gamitin itong equation na ito. For example, dito kay BT1 or dito kay mga merong subscript na 1, so ito yung required. Tapos ito yung kakailanganin mo mula sa isang site. So, pwede mo i-equate na lang dyan. So, usually, ang hinahanap naman dyan is ito. So, volume total. So, parang ganito siya. So, dito, let's say kay required. So, 0.85 kay tapos ang kailangan mo is, let's say, 10,000 cubic meter. Ganyan. So, ang required na volume, 10,000 cubic meter. Ang required na void ratio, 0.85. Sa location ng E mo, 0.90. So, gaano karaming ilang cubic meter ang kailangan. So, ito yung pwede gamitin, no? So, substitute lang. 10,000 over 1 plus 0.85. And then, so, VT 2, 1 plus 0.90. So, ganun na siya. Solve na lang or cross multiply. So, ganun siya, no? Yan yung isang formula natin. And then, another. So, gamit etong formula na to. So, ito yung number 13, di ba? So, number 13. Para kay number 14, ang gagawin natin, so, yung buong yan, i-multiply lang natin ng G gamma ng water. So, mangyari, we have VT1 over 1 plus E1. So, multiply natin sila pareho ng G gamma water. And then, equal yan kay VT2 over 1 plus E sub 2. So, multiply din natin ang G gamma ng water. So, pares naman natin multiply yung both side ng equation ng G gamma water. So, technically, walang changes dun sa ating equation. So, eto, ayusin lang natin. So, ilagay na lang natin siya sa form na G gamma ng water over 1 plus E1. And then, ilalabas ko na lang si VT1 equal to G gamma ng water over 1 plus E2. So, VT2. So, dito, no? Familiar ba kayo dun sa formula na yan? Looks familiar ba? So, kung hindi nyo maalala, actually, etong G over 1 plus E gamma ng water is yung ating gamma dry. So, merong subscript yung E. So, gamma dry 1. Ito naman, gamma dry 2. So, ito pwede nating express as gamma D1 volume T1 equal to gamma D2 volume T. So, ito yung ating formula or equation number 14. So, yan, no? Yung ating 14 formulas muna for this lecture number. So, dito, isa pa, mapapasin nyo, medyo 14 na yan, no? Tapos, excluding pa yung ibang relevant na formula natin. So, ito yung isang problema din pagdating kay soil properties. So, isang katutak na formula yung meron kayo. So, kung isa kayo dun sa mga inahirapan sa pag-memorize ng formula, so, actually, meron tayong way para mas mapadala yung mga upo ninyo. Pwede tayong gumamit ng ating memory chart. So, dito, no? Step by step natin yung memory chart natin. So, dito, sabi natin, merong tatlong composition yung ating soil natin. So, we have the air, water, and solids. So, check ko lang ano ba yung next slide dito. So, yung ating air, so, syempre, meron siyang weight of air. So, eto is approximately 0. So, bakit approximately 0? So, yung value kasi ng unit weight ng air natin, usually, nasa range na 12 Newton per cubic meter. So, ikukumpara natin yan kay unit weight ng water na 9,810 Newton per cubic meter. So, pinarehas ko lang yung unit nila. So, si 12 is, kumaga, sobrang layo ng difference kapag i-compare natin siya kay 9,810. So, for this reason, no, almost negligible na yung value ng unit weight ng air natin.
So, ganun din. Kaya ninineglect na natin, nililet natin equal to 0 na yung weight ng air natin. So, hindi na natin siya sinasama sa mga computations natin. And then dito, so, syempre, meron tayong weight ng water. So, etong formula na yan, galing lang yan kay unit weight is equals to weight over volume. So, kumbaga, i-rearrange lang natin. So, cross multiply natin yung V dito. So, C weight can be expressed as gamma times volume. So, gamma ng water, volume ng water. So, ganun din kay solids. So, G gamma water, volume ng solid. So, dito, ang relevant naman is yung ating specific gravity, no? Specific gravity kasi can be expressed as, so, rho divided by, so, rho ng solid divided by rho ng, or density, or unit weight ng solid divided by unit weight ng water. So, dito, para makuha yung unit weight ng solid, so, cross multiply lang ulit si gamma ng water dito. So, ito na yung part na yan. And then, dito, since lahat ng nandito is weight, so, ito si gamma ng solid, so, volume ng solid, so, ito siya, equal siya kay weight. So, ganyan lang yung form na ginamit natin sa kanya. And then, so, etong volume of voids natin, so, di ba, etong lahat yan yung volume of void natin. So, express lang natin in terms of parameter, E, as in empty, parang ganun. And then, yung volume of solid natin is equate naman natin or ililit natin equal to 1. So, actually, yung ginagawa natin dito, so yung mga actual na notation natin, so kino-convert natin into parameters. Sabi ko sa parameters, so ito yung mga unitless na quantities. So, ang next natin dito, ano ba yun? Ulit ata. So, ito lang yun. So, inayos lang natin. So, tinanggal na natin si weight ng air kasi equal lang naman siya kay 0. So, dito pala, doon sa nasa loob, so, etong GW is equals to ES. So, ang value niyan, yan yung ating volume of water. So, ang ginawa lang natin, so, diba dun sa previous, wait lang, alisin ko na lang yung sobrang slide. So, dito, di ba ganyan siya? So, gamma ng water, volume ng water. Sabi natin, ito, equal yan kay volume ng water. So, ang gagawin natin, itong GW and ES, so, papalitan lang natin yung volume ng water dito. So, magiging itsura niya, ganyan na siya. So, si volume ng water kasi, dalawa yung pwedeng volume niya. Sabi natin, pwedeng GW, pwedeng ES. So, kaya dalawa yung ginamit nating notation para sa kanya. Pwedeng gamma ng water, GW, gamma ng water, ES. Kumbaga, ito na yung pinakano natin. And then dito, pinalitan naman natin, so kanina, ito si volume ng solid. So, si volume ng solid kasi, ni-refer natin siya as 1, di ba? Kumbaga, ito si volume ng void, ito si volume ng solid. So, pinalitan lang natin. So, kaya siya naging ganyan, G gamma ng water times 1. So, kumbaga, ito na yung, lahat ng na-transform na notation natin. So, para makita yung side-by-side comparison, ito yung actual, ito si parameter. So, weight, air, 0. So, basta ang tandaan, lahat ng nandito kay left side, so yan yung mga weight natin. So, nandito lahat si volume. So, ganoon din dito kay parameters. So, lahat ng nandito is weight, lahat ng nandito is volume. So, ito na yung pinaka-memory chart natin, no? So, itong memory chart na to, actually, hindi naman ako yung nag-invento. Actually, it was devised by Sir Paddy from Padilla Review Center. So, maganda kasi siyang way to memorize the formulas. So, kaya gusto ko rin i-share sa inyo. Baka ito yung mas applicable para sa inyo, no? So, sabi natin kanina, so sobrang dami ng formulas pagdating kay soil properties. So, syempre, kung yung iba sa inyo nahihirapan mag-memorize, so ito is an alternative way. So, dito, no, as long as memorize niyo itong memory chart na ito, and syempre, alam na din gamitin. So, believe it or not, sa majority ng mga formula natin. So, di ba, na-discuss ko pa lang sa inyo so far for this video is 14. So, meron pa yan, iba. Actually, pagdating kay soil properties, hanggang siguro kaya,
Atterberg limit, so abot ng 50 formulas. As much as possible, no? Kung kaya makatipid ng storage paggamit ng mga iba't ibang technique sa pagme-memorize, pwede nyo subukan nyo, no? Para ma-less yung burden niya sa pagme-memorize. So dito, kapag alam nyo na itong memory chart natin, so try natin gamitin, no, para mas maintindihan paano gumagana ito. So dito, to take note, parameters, ito yung actual. Sampalan natin. So ang ginagawa para ma-compute or malaman natin yung formula based sa memory chart na ito, so mag-iisip lang kayo ng dalawang parameter na kapag pinag-divide, magre-result sa isang parameter. So for example, sampalan natin si void ratio. So yan naman yung ating formula number 1, no, void ratio. So void ratio, ngayon mag-iisip kayo, so void ratio, di ba, E siya. So mag-isip kayo dito kay memory chart natin, ano yung dalawang parameter kapag pinag-divide nyo, equal siya kay E. For example, we have a number na 2. So mag-isip kayo ng dalawang number na pag pinag-divide equal to 2. So for example, pwede siyang 4 divided by 2. So yan na yung dalawang number, 4 and 2. Or pwede rin 6 divided by 3. So yan na yung dalawang number na kapag dinivide nyo equal to 2. So parang ganyan yung technique natin dito, no? Mag-isip kayo ng dalawang parameter kapag pinag-divide nyo equal to 2. Kasi void ratio yung kailangan natin. So try, no? Try nyo pag-practicean ito. So kung hindi pa rin nare-realize ano yung dalawang parameter na pwedeng ipag-divide, actually, eto siya. E, tsaka 1. So balik tayo dito. Eh, sobra na. So na yun. Yan. So CE, di ba equal lang siya kay E divided by 1. Agree? So E divided by 1 is E lang. So ibig sabihin, yan. Yan na yung ating dalawang parameter na kailangan. Ngayon, para malaman ano yung formula pagdating kay void ratio, so di ba etong mga parameter, so i-convert nyo lang pabalik dun sa mga actual. So titingin kayo dito kay memory chart. So CE, ang katumbas niya, volume ng void. C1, ang katumbas niya, V sub S. So gano'n lang, no? So dito, balik tayo. So CE, ang katumbas niyan, volume of void, based on chart natin, and then yung 1, ang katumbas niyan, volume ng solid. So actually, ito na yung formula natin pagdating kay void ratio. So ganun, no, yung step natin sa paghahanap ng formula. So dito, no, by the way, so ang ginamit kasi dito, so in-arrange to specifically, so as in GWES, so para siyang GWES, tapos E1. Actually, yung palatandaan nila, so parang daw, kapag tinanong mo yung kaibigan mo ng GWES what, tapos di niya alam yung sagot, syempre ang sasagot niya, E1. So parang ganun, no, yung palatandaan, or parang mnemonics dun sa memory chart nito. So GWES E1. So kung hindi pa rin kayo convinced, so try natin isa pa. So ano ba, next nating formula doon. O yun pala, no, ito yung isang butas ng chart na to. So wala kasing, hindi siya applicable para kay porosity. So mapapansin niyo itong parameters natin, itong chart natin, so wala namang n dito, no? So kahit anong gawin natin, wala tayong maiisip ng dalawang parameter pag pinag-divide equal to n. Kasi nga, walang n dito. Pero tandaan na lang natin na yung porosity natin, di ba, is very much related kay void ratio. So magkaiba lang yung relative nito. Kumbaga, ito void ratio relative to volume of solid, si porosity relative to the volume total. So dito, tandaan na lang natin na si porosity, so volume of voids din yan, kaso nga lang relative to the total volume. So dito, baliktad yung gagawin natin. So from the actual na notation, express natin siya in terms of parameters. So ano ba si volume ng void dun sa ating parameter? Kasi volume ng void, ito siya, di ba? So katumbas niyan. So yung lalagyan natin dito kay numerator. So si volume of void equal yan kay E. Ngayon, so ano naman si volume of total in terms of parameter? Si volume total, syempre yung volume ng lahat. So kasama si air, water, and solid. Or, ibig sabihin lang yan,
volume ng void plus volume ng solid. So, kay parameter, ang katumbas ng volume total, E plus 1. Or pwede natin isulat over 1 plus E. So, di ba, etong formula na yan, E over 1 plus E, so yan na yung formula natin kanina. Ano ba yun? Yung relationship pala, so ito, E over 1 plus E. So, doon din galing yun. Pwede yung makuha ito gamit yung ating chart. Naiintindihan? So, try natin. So, paulit. So, try natin ano ba? Si saturation naman. So, si saturation, so, mag-isip kayo ng dalawang parameter pag pinag-divide equal to S. So, isip-isip, no? Practice din para mahasa si imagination. So, aling dalawang parameter dito ang pwedeng gamitin pag pinag-divide equal to S. So, pwede kayong tumingin, no? So, kung wala kay volume, pwede kay weight. Pero hindi pwede na no? Magkaiba, kumbaga alternate. So, yung isa ginamit mo dito kay volume, tapos yung isa dito kay W. So, hindi pwedeng ganun, no? Dapat parehas silang, kung sa kanan ka tumingin, sa kanan lang. Huwag kang makangaliwa. Parang ganun. So, dito, no? So, take note, no? Etong nasa gitna, ito is, sabi nga natin, yan yung volume ng water. So, counted pa rin siya as dito sa bandang kanan. So, hindi lang natin siya sinama dito kasi makakasagabal siya kay E. So, kung hindi nyo pa rin naisip ano yung dalawang parameter na yun, so, diba, etong nasa loob, ES, tapos nasa labas, so, diba kapag ES divided by E, so, pwede makancel si E. Matitira na lang si S. Actually, yun yung kailangan natin, no? So, si S, equal lang yan kay ES over E, kasi makakancel si E. So, ngayon, ano yung katumbas ni ES, ano yung katumbas ni E, dun sa formula natin. So, si ES, siya yung ating volume ng water. So, yan siya, volume ng water. So, we have volume ng water. So, ano naman si E? So, si E ay volume ng points. So, ito na yung formula natin pagdating kay saturation. Di ba? Tatlo na. So, another, pagdating kay moisture content to W. So, tingin tayo ulit dun sa chart natin. So, aling dalawang value or parameter ang pwede nating ipag-divide para makuha si W. So, ito yung medyo mahirap makita na isa, no? Pero makikita pa rin siya dito. So, dito, ang kailangan natin, so, mag-isip kayo alin ba yung may W dyan? So, may W, ito, gamma water, GW, tapos itong GW mismo. However, sabi nga natin, hindi pwedeng weight yung isa, tapos volume yung isa. So, dapat parehas. So, dito, kung hindi pa rin iisip ano yung dalawang parameter na yun, so actually, ito siya. So, ito yung isa, and then ito yung pangalawa. So, kopyahin natin. So, si W, pwede nating express as gamma ng water, G times W, over G gamma ng water times 1. So, gamma ng water, cancel. Specific gravity, cancel. So, ang natira, W over 1. Equal lang yan kay W. So, ngayon, ibalik natin. So, ano yung katumbas niyan? Ano yung katumbas nito? So, diba, ito, yan yung ating weight of water. And then, etong nasa baba, yan yung ating weight of solid. So, nandito yan din. So, eto, weight ng water. Eto, weight ng solid. So, WW over WS. So, eto na yung formula natin for moisture content, di ba? So, yan na siya. So, apat na. So, ano pa bang pwede natin i-try? Try naman natin si gamma dry. So, si gamma dry, sabi natin, di ba, kapag unit weight, yan ay weight divided by volume lagi. However, since meron tayong descriptive na part ng ating unit weight, so meron siyang D, so dry. So, ini-indicate niya na dry siya. Therefore, ang gagamitin nating weight din is dry din dapat. Ngayon,
Pagdating kay volume, so lagi itong total volume kapag unit weight ang pinag-uusapan. So ngayon, eto, hanapin natin. So ano ba yung katumbas ni weight na parameter? Ano yung katumbas ni volume total na parameter? So dito, meron bang W dry dito na parameter? So dito no kay actual, wala namang WD, no? Ang meron lang, WS. Pero actually, parehas lang sila. So ano bang ibig sabihin natin ng W dry? So pag W dry, tuyo. So walang tubig. So ibig sabihin, yun lang yung timbang kapag walang tubig. So technically, sabi natin kasi si weight ng air, di ba, is 0 na. So imagine niyo yung dry na soil. So etong weight ng water na nandito is puti yan lahat. So air yan. Technically, yung weight dry natin, equal na siya mismo dun sa ating weight ng solid. So, etong weight dry dito, pwede nating express as weight ng solid na lang, volume total. So, parehas lang yan ng ibig sabihin. Ngayon, eto, weight ng solid. So, yun na lang yung hanapan natin. So, si weight ng solid, di ba ito rin siya? Weight ng solid dito kanina, weight ng solid dito. So, di ba equal lang yan kay G, gamma ng water times 1. And then, for the total volume, kasi total volume, ito rin siya kanina. So, equal lang siya kay 1 plus Q. So, ito na mismo yung formula natin. So, 1 lang to. So, pwedeng tanggalin na lang yan dyan. Diba? Yung alam nating formula for gamma dry, E over 1 plus E times gamma ng water. So, ito na yung kailangan yung formula for gamma ng, or gamma dry. Dry unit weight. Ilan na yan? 5. Try natin isa pa, pati si gamma moist. So, kapag gamma moist yan, so kailangan lang natin maging specific din ang gagamitin, weight moist divided by still total volume. Ngayon, what do we mean by gamma ng moist? So, ano ba yung pinagkaiba ng gamma dry kay, or weight dry kay weight moist? Kasi dry, weight lang siya ng skin solid, tuyong-tuyo. Pag sinabi mong moist, so nag-introduce ka ng moisture, ibig sabihin, binasa mo yung soil. So, anong nadagdag dun sa weight dry? So, dito, pwede nating express si weight moist. So, moist siya, syempre, weight ng tuyo, plus yung dinagdag mo, weight ng water. So, ito pala, pwede rin nating express. So, W dry, plus weight ng water, divided by volume total. So, balik tayo. So, ano yung katumbas na parameter ni weight dry dito? Si weight dry, no, same siya kay weight ng solid. So, equal lang siya dito. Si weight ng water, equal siya. So, dalawa yung pwede natin gamiting parameter para sa kanya. So, si weight dry, so G, gamma ng water, times 1. Si weight ng water, dalawa, pwedeng G, gamma ng water, or pwede ring SE ito. So, di ba kung matatandaan nyo kanina, dalawa yung formula natin for gamma moist. Actually, nanggaling yan sa GW equals to ES, di ba? Pero dito muna, volume total, equal yan kay 1 plus E or E plus 1 dun sa chart natin. So, ito yung formula nung isang, sorry, hindi ko nasulat si gamma ng water. So, G, W, gamma ng water. So, from here, pwede nating extract si gamma ng water since merong gamma water sa dalawang term natin. So, pwedeng ito, G times 1 or G na lang plus GW over 1 plus E tapos nakamultiply na lang si gamma ng water. So, yan siya. So, yung isa na version ng formula for gamma ng moy, so, di ba ito, pinalitan lang ng ES or SE. Actually, doon na nanggaling yung dalawang formula na medyo mahaba kanina. So, dyan lang din. And then, isa pa, for gamma ng SAT, so, na-explain na natin to kanina. So, si gamma ng SAT, kamukha niya si, si gamma moist. Iba yung nabilugan ko. So, ang pinagkaiba lang kasi, si gamma ng moist na ang value ng S is equal to 1. So, gamit na lang tayo nung formula ng gamma ng moist na ito yung ginamit. So, equal lang yan kay G plus SE. Pero yung value ng S natin kasi is 1. So, pwedeng, 1 yan, di ba? So, kahit hindi na natin isulat yung 1 na coefficient. So, G plus E over 1 plus E, gamma ng water. So, yun yung formula natin for gamma sat, di ba?
So yan, no? Ganyan yung paggamit ng ating memory chart. So sana makatulong sa inyo, no? So yun naman yung mga common din, mga tatlong gamma ng gamma. So yun yung pinakagamit na gamit dito. So yung mga gamma na tatlo, gamma dry, gamma moist, gamma saturated. And then dito, so diba formula 8 natin is relationship lang. Formula 9 ganun din. Formula 10 is the submerged unit weight. The submerged unit weight, so ito lang siya, babawasan nyo. So yun, nandito na yung G minus 1. And then for critical hydraulic gradient, so gamma prime divided by gamma water. So yung mga na-explain natin kanina. So kung alam nyo na itong mga to, actually, gamit yung memory chart. So parang nahanap nyo na din, except siguro si relative density, no? Kasi, kumbaga, excluded siya dito sa memory chart natin. Kumbaga, special provision siya, parang ganun, special formula para sa isang special na property din. Yan. So, end ko lang muna no, yung ating video. And then for the part 2 nung video na to, so doon na lang natin i-tackle si sample problem.